Nilabas na ng DILG at ng PNP ang resulta ng investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado noong isang linggo. Git po ng DILG, walang nangyaring pag-atake sa Senado. At live mula sa Malacanang, nanguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Maricel, paano sabi ni Secretary Remulla na walang nangyaring pag-atake sa Senado? Bokong ang pagbabatayan kasi ay yung mga nakuhang CCTV footage ng DILG at ng PNP. Makikita raw na walang ginawang pag-atake ang NBI dyan sa Senado. Makikita kasi dito sa mga CCTV footage na inilabas ng PNP na nagpunta ang NBI doon. At gaya ng paliwanag ng NBI, ito raw ay base na rin sa request ng GSIS. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla kanina, ni-request ng GSIS ang NBI ng assistance for security dahil number one, may panawagan daw itong si Senador Bato de la Rosa ng People Power. So ayaw daw nila na madamay ang GSIS kung ano man yung mangyayari doon sa Senate. Lalo na't meron daw mga artworks na milyon-milyon ang halaga na kailangang bigyang proteksyon ng GSIS. So yan daw ang dahilan kung bakit nila ipinatawag ang NBI para mabigyan sila ng security assistance. Siyempre ang tanong natin, bakit NBI? Bakit hindi PNP? Ang paliwanag naman dyan ni Secretary John Vic Remulla, ang PNP naroroon na rin naman sa Senado para tumulong sa pagpapanatili ng peace and order dun sa area. Wala naman daw issue kung NBI man ang ipatawag dahil pareho naman daw itong law enforcement agency para tumulong. Pagdating daw doon ng NBI, yung naririnig daw na drilling doon sa may pintuan, sa may Senate at GSIS maintenance personnel daw ang nagsasagawa nito. So makikita rin dito sa inilabas na CCTV footage ng PNP na doon sa may hallway papuntang kantin, ito yung area kung saan nagkaroon ng putukan yung OSAA at yung NBI. Makikita na nagpunta doon yung ibang mga NBI personnel, in-inspection nila yung area na yan, pero umalis din kalaunan yung iba. Dalawang NBI agents na lamang ang natira. So itong dalawang NBI agents na to makikita base doon sa CCTV na nakuha rin naman doon mismo sa Senado. Nung magpaputok daw ang OSAA ng barel, dalawang NBI agents na lamang ang natitira doon. At makikita rin doon sa CCTV footage na 4 na beses nag-discharge mula doon sa loob ng Senado. Nagtago yung isang NBI agent, mga NBI agent, at saka siya nagpaputok ng tinatawag nila na cover fire shots. So, base daw dito sa mga nakuhang CCTV footage, malinaw daw na walang ginawang pag-atake doon sa Senado. Makikita rin naman doon sa mismong CCTV footage, doon naman sa loob mismo ng Senado na nagpaputok din ng barel sina retired General Aplasca at nag-discharge nga pero hindi kasi nila matawag na warning shot ito. Malabo pa yung bahagi na yan. Pero pakinggan natin yung naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagilap po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Marce, para malinaw, sinong una nagpaputok at anong direksyon ng mga bala? Well, kung pagbabatayan din yung video na ipinakita Bok ng PNP at DILG kanina, mukhang una talagang nagpaputok yung panig ng OSAA, kaya retired General Aplasca. Merong tinatayang nasa 40-something, 44 na paputok or pagputok ng barel base doon sa pag-examine nila, doon sa investigasyon. Pero kasi meron pang unaccounted kung kanino nanggaling yung ilang bala. Ang malinaw for now, tingin nila, initial report, nanggaling sa 4 na barel. 4 na shooters yung mga bala. At base doon sa mga nakita nilang butas o bullet hole sa pinto, sa bintana, doon sa area, mukhang karamihan doon sa mga bala ay nanggaling mula doon sa loob ng Senate palabas.
area. So far, yan yung nakikita. Kasi ang nangyari, hindi pa raw kasi ma-account yung barel na ginamit nitong si retired General Aplasca dahil nung panahon daw na ini-invite siya ng CIDG, ng PNP para magbigay ng kanyang pahayag, hindi raw ito nagpunta. Kaya kailangan pang alamin yung detalye tungkol sa kanyang barel. But initially, ang sinasabi nila, galing sa 4 na barel yung pagputok na nangyari dyan sa Senado. Pakinggan natin yung bahagi nung naging pahayag ni General Nartates, ang hepe ng Philippine National Police. On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Okay, Masen, next step tayo. Meron bang dapat managot sa nangyaring barilan sa Senado? Bok, tinanong natin yan kay Justice Secretary Vida dahil narito rin siya kanina, tinurn over sa kanya yung investigation na isinagawa ng PNP 6 days after nga nang nangyaring insidente dyan sa Senado. Ayaw munang magpangalan ni Secretary Vida kung sino-sino yung posibleng managot dahil sa pangyayaring ito. Sayang, hindi kasi naipakita yung mismong video footage na nangyari 2:30 a.m. nung May 14. Ito yung panahon na sinasabi nilang nakalabas na ng Senate premises itong si Senador Bato de la Rosa na allegedly ay kasama raw si Senator Robin Hood Padilla. Pero tinanong natin kay Secretary Vida, so ano ba yung mga liabilities na nakikita natin dito? Initially, ang sinasabi ni Secretary Vida, kapag kasi sinabi na under protective custody ng Senado, ibig sabihin, pananagutan talaga ng Senado kung ano yung mangyayari kay Senator Bato. For example, kung kailangan daw na humarap sa korte, of course, obligasyon din ng Senado na maiharap si Senator Bato sa korte. But still, ayaw niya munang idetalye yung bahagi na yan dahil kailangan pa nilang busisiin itong mga resulta ng investigation, yung mga dokumento at yung CCTV footage na ibinigay sa kanila ng PNP. Ang malinaw dyan, magpapaschedule daw ng panibagong araw para ipatawag ulit si retired General Aplasca dahil mga katanungan pa na hindi pa nasasagot at pwedeng siya yung makapagpuno sa mga detalyeng ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Maricel Halili, live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.